Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ang paniningil ni Auntie Claire Castro sa taong bayan. May obligasyon daw tayo para maiwasan ang baha. Okay, update lang mga kaibigan. Natanggap na ng Brave 14 Marines yung kapapadala natin na 100,000. Nag-post na sa Facebook si Sergeant Walter Manalansan, isa sa Brave 14, at pinapabot niya ang pasalamat ninyo, sa inyo, mga subscribers ko, yung mga nagpadala. Okay, tuloy-tuloy po ang laban ng Brave 14. Bukas makalawa, mayroon na naman silang warrant of arrest, kailangan na naman nilang magpiyansa. Kaya ko manawagan ng tulong. Yung mga gustong tumulong, open po. Ito po ang GCash number natin. Pasensya na kayo. Balik-baliktad ang number ha. 0966-265-8480. 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan ng GCash. O ito, ang galing talaga ng Auntie Claire. Palakpakan naman natin. Para daw hindi magbaha. Kabayan, obligasyon ninyo, gawin ninyo. Galing. Oh. Lahat po tayo, lahat ng mga kababayan natin, meron po kayong obligasyon para maiwasan po natin yung ganitong klase ng pagbaha. So sabi nga, may kasabihan tayo, basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. So sa mga kababayan natin, kasi ang dali pong manita or mag point finger sa gobyerno. Ang pamahalaan naman po ay talagang ginagawa ang lahat. Pero sana, lahat po tayo, lahat ng mga kababayan natin, meron po kayong obligasyon para maiwasan po natin yung ganitong klase ng pagbaha. Marami po talagang basura nakikita para nagbabara. Nung nakaraang taon, may nakita po tayo sofa na nakaharang mismo sa daluyan ng tubig. Refrigerator. So, maging responsable rin po tayo. Kasi ang nakikita ng iba, na madalas na mamintas ay puro gobyerno lamang po. Lahat po tayo ay dapat na kumilos para dito. Maniwala ba kayo kay Auntie Claire? Ako, wala na akong paniwala sa Auntie Claire natin na ito. Ang galing niyang magpalusot. Well, totoo, isang dahilan ay yung pagbaha. Yung basura. Totoo yan. Kailan ang mas malaking dahilan, korupsyon, Auntie Claire. Kung hindi dahil sa kahinaan ng Pangulo, kung katulad lang siya sa mga nagdaang presidente, na maganda. In fairness, walang ganitong pagbaha nung mga naunang administrasyon dahil kung may corruption man sa paggawa ng flood control projects, minimal. Again, experience ko. Di ba ang La Union, lubog sa baha ngayon? Noong 1970s, 60s, 70s, and early 80s, nalulubog kami sa baha, yung bayan namin. Kasi nasa Amburayan River kami, malaking ilog, galing pa sa Mountain Province, Benguet. Pagting baha, talagang bumabaha. Noong wala pa kaming dike. Kaya lang, mayroon kaming magaling na kongresista, si late Congressman Titing Ortega. I think uncle o parang lolo na ata ng kining Congressman Ortega ngayon sa La Union, si Paula Ortega. Baka lolo niya itong Titing Ortega. Siya ang nagpagawa. Siya ang humanap ng pundo, pinagawa na niya yung diki namin, flood control project niya. That was 1970s. Hanggang ngayon, buhay pa yung diki namin sa Bangar, La Union. Kaya, many parts in La Union, lubog sa baha. Bangar, La Union, hindi. Bakit? Matino ang pag-implement ng flood control projects nung unang mga panahon. So, saludo ako yung Congressman Titing Ortega. Kaya ligtas kami sa Bangar, La Union yung baha. Ngayon,
isisi nyo sa taong bayan? Yes. Kaya ang mas malaking sisi, gobyerno. Ayusin ninyo ang pagpapatupad ng flood control project. Kaya kanina, nagsalita na naman si Mayor Magalong. Anong sabi niya? Walang nangyayari. Bumalik na naman. Back to business as usual. Yung flood control insertion, na ibalik na daw. Nakakatanggap na naman daw ng pork barrel ang mga kongresista, according to Mayor Magalong. Oh, so ano ba yun? May napanood pa akong video, yung mga classmates daw ng Pangulo. After na nagsona ang Pangulo, mga kongresista nagparty. Grabing, nakabarong sila, hiyawan sila, nagiinuman, mga nakabarong. Ganyan po, habang lubog ang Pilipinas, taong bayan sa baha, ayun, nagparty-party sila pagkatapos ng SONA. O ano ngayon? Di nyo ba napansin? Post ito ni Professor Malutikia. Mula daw ng 2024, 25, 26. Excuse me ha. Every after SONA ng Pangulo, pinapak-check sila ng Panginoon, binabaha. Kaya ito ngayon, napapahiya ang administrasyong ito. Lalo na yung pahayag ng Pangulo. Last year, sabi niya, in 1 year, dahil sa Oplan baha na isinagawa natin, hindi na tayo makakaranas ng baha. Yan po ang ibinida ng Pangulo. Wala daw baha in 1 year. O ano ngayon? Lubog tayo sa baha. O, Auntie Claire, ano ngayon? Yes, sisihin mo ang mga nagtatapon ng basura. Kailang ang number 1 na sisihin ang gobyerno dahil walang pakundangan. Kanina may napanood akong Facebook reel. Isang babae matanda. Sabi niya, 2 beses na akong na-stroke nang dahil sa baha. Yung nanay ko na may sakit, lubog din sa baha, yung kanyang katri na lang ang nakaibabaw. Kayo, mga magnanakaw kayo, nagpapakasarap kayo, umiiyak na lang yung matanda sa galit. So, tapos, sisisihin pa ni Auntie Claire ang taong bayan. Ano ba? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang ipatindog nga balay ni Wernel sa natabangan namo og gero nga taga Sitio Kalapat. So mo na ni ang iyang pag-aatopan karon sa tabang nga gero. Mo na ni ang gero nga gitabang nga iatop karon. Bay? Ya pakasata. O karon managid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Kita nato nga nakatop na gid sila. Mat sa Ginoo sa nagatag sa muugsin. Ang inaot ko nga. Ang Ginoo na ay bala sa iya. Ang inaot ko nga ang nagtabang ani kung parayon pag ang tabang sa mga tao. Kay aron dagan pa yang matabang. So dagan pa nang inahanglan. Kay dagan pa kayo nang inangin. Oo. So pila ni ka bulan nga imong gipatindog nga balay bago pa naatupan?
nakabulan, Isa nakabulan. kaya pag ginatupan. Mm. Walay tabang nga, magkatagumiro ka. Ang pag hindi matupad, kaya wala pa'y buwan. Palitong sing kay gutom na tagkaon. So salamat kayo.